Kahit sa iyong asawa. Lalapas tanganin. Hindi, anong verse yan? Lalapas tanganin ng anak na lalaki ang Hindi, kanyang... ibang verse na yan eh. Hindi Hindi kasunod. 7? Verse 5 lang. Verse 5 lang. Oh, verse 5, verse 6 Asa na. na? 6. Verse 6 na yan. Yun na lang. Ang Stop sabi na ko yun. eh. Stop na. Alam na lang po, hanggang saan nagwawakas yung sinasabi. Di ba? Hindi ko nabilugan yung... Kasi pagka inano mo, mahirapan yung mga nakikinig eh. Oh, sige, tingnan mo. Bakit sinabi? Ate Pe, ba't sinabi yan yun? Yung lihi mo at yung asawa mo, huwag mo sasabihin. Ayan ha. Kaya Brother Nestor ha, baka ikaw naman ay merong iba, huwag mo sasabihin kay ano, bigay at delikado yan. Hindi sinasabi yan, nabubuking kasi yun. Ay, ako nabubukin ko. Sige, tignan natin ha. Ulitin mo lang na magandang basa. Huwag kang magtitiwala sa kapwa mo, Kapwa. sa iyong kaibigan. Kaibigan mo. Huwag mong isisiwalat ang iyong lihim kahit sa iyong asawa. Bakit? Para malaman natin, manalangin muna tayo. Let us pray. Tunay nga, Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo. Pagmamahal sa amin. Na hanggang ngayon ay binibigyan niyo kami ng wisdom. Kaalamang panlangit. Tunay nga, Panginoon, ang mga salita mo'y buhay at makapangyarihan. Sa gabing ito, Lord, ang hiling namin ay pangunahan niyo kami. Kayo ang aming guru, kayo ang aming teacher. Kaming tagabasa lang ng iyong mga salita. Turuan niyo kami, Panginoon. And before that, Lord, forgive our sins, iniquities, kung nagkamali kayo, kami sa isip, sa salita, laban sa inyo, patawarin kami. Hindi man sinasadya o sinasadya, patawarin kami. Hayaan po ninyo maging malinis kami sa harapan ng gawain ito sapagkat ito'y banal. Narito ka, Panginoong Hesus, sinasamahan mo kami sa aming pagtitipon. Kaya Lord God, maraming salamat na alam namin, kasama ka namin at ikaw, Panginoon, ang nagtuturo sa amin upang kami mapagpala ng iyong buhay na salita. Salamat sa iyo, Panginoon. In Jesus' name. Okay, so, ito no, bakit kaya sinabi ni Lord na ikaw marami ng classmate? Huwag kang masamit. Oh, bata. Huwag kang magtitiwala. Bakit tayo? Bakit? Ano palagay niyo? Ayun, pwede bang ano? Chichismis. Sagutin ninyo? Pag sinabi sa kaibigan ni ichichis ko sa iba, Hindi naman pwedeng... hindi magiging lame. Hindi naman. Alam niyo kasi, ang tao ay hindi tulad ng Diyos. Ang tao ay mahina. Sabi mo kahit sino ka pa, mayroon tayong mga tinatawag na weak personality. Meron tayong kahinaan. Yung alam mo, pinipigil mo pero hindi mo mapipigil. Sometimes ang sabi. Gusto mong gumawa ng mabuti pero yung masama nagagawa. Ngayon, meron pa tayong babasahin na mas ma-amaze kayo. Kadugtong yan ha, yung sinasabi. Ibig ko lang basahin yung verse, ituloy mo lang sister, verse 6. Tati yan ha, may kaugnayan yan. Lalapas tanganin. Mika chapter 7 verse 6. Lalapas tanganin ng anak na lalaki at ang Kanyang ama. At lalabanan ng anak na babae ang kanyang ina. Lalabanan ng anak na babae Ayan. ang kanyang ina. Ulitin ko ha. Lalabanan ng kanyang anak na babae ang kanyang ina. Tuloy pa. Aawayin ng manugang na babae ang kanyang biyanang babae. Aawayin ng manugang na babae ang kanyang biyanan na babae. Nakuha niyo ba? Bakit kayo nangyayari? It is written. Nakasulat siya.
Talagang nakasulat yan. Whether you like it or not, may gera kayo. O, di ba? Kaya baka man yan ako-condemn kayo. Eh. No, no, no. It is, alam niyo, God knows. It is written eh. Pag nakasulat, kaya malalaman yung totoo ang Bible. Hello. Sa atin nakita, bihira sa manugang at biyanan ang magkasundo. Bakit? Kasi yung isa sip-sip naglulukuhan. Ano lang naman yan eh. Pag naglulukuhan sila, maganda pinakikita. Pero deep inside, baka kinipento ko na, biyanan ko, ang arte. Pero pagkarap ka, ay, mami, how are you? Ang ganda-ganda ng mami ko. Pag kinausap na yung kaibigan, pare, sa lahat ng biyanan, talaga niya na ayoko makita. Ito, di ba? Bakit sinabi na huwag kayong magtitiwala? Kasi nga, sabi kanina, huwag kayong magtitiwala sa inyong kapwa. Kasi, mismo magkapatid, magkaaway. Kapatid na yan, nanay niya, biyanan niya, kaaway niya. Ikaw pa, sino ka? Nako, di ba? Kaya huwag na kayo magkwento. Huwag na kayo magkwento kasi mismo yung kasama mo sa bahay, kaaway mo. Oo. Nakakaaway mo. Minsan hindi mo makasundo. Kaaway mo, anak mo, kapatid mo. Tapos magkikwento ka pa sa'yo. Tapos magkikwento ka pa na maganda yung kwento mo para lang masabing good ka. Eh, hindi mo na sinisira mo sarili mo sa ibang tao. Pag sinira mo, chinismis mo, wala na, baksa ka na. Alam mo ba? Yung tao pinagsabihan mo, good ka. Meron na pang-blackmail sa'yo. Pwede kayo blackmail doon sa kwento mo. Di ba? Oo, blackmail ka. Nakuha po ba ninyo? Ngayon ito. Bakit ang binasa natin? Dali natin ngayon sa New Testament. Old Testament siya, Micah, di ba? So, dali natin ang ating aral. Sa Mateo. Hindi. Buksan natin ang Mateo chapter 10, verse 34 hanggang 39. Para mas maliwanag na. Sinabi na ni Jesus siya na, pero diyan si Micah. Si Micah. Micah is a prophet. Pero minor prophet sila. Ang mga major prophet, yung tulad na Jeremiah, Ezekiel, Isaiah. Pero yung si Micah, minor prophet, mabababa sila. Ngayon, sinabi ngayon ng tunay na makapangyarihan, anak ng Diyos, walang iba kundi si Jesus, siya na nagsabi. Kung ano yung sinabi ni Micah, sinabi ni Jesus. Basahin mo, ikaw, si Sir Vicky. Chapter 10, 34, hanggang 39. Huwag niyong isipin na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. O, tingnan mo, huwag niyo isipin na napunta ako rito sa lupa para magkaroon kayo ng kapayapaan. Wala nang gulo kasi nandito na ako, sabi ni Jesus. Mali, tuloy. Naparito ako upang magdala ng tabak. Ay, ang dala pala ni Jesus dito. Tabak! Ano ang sign ng tabak? Lugan, di ba? O tuloy. Hindi kapayapaan. Hindi kapayapaan. Kapagkat naparito ko upang papaglabanin ng anak ng lalaki. O sandali lang. Papaglabanin, ibig sabihin sinasadya. Paglalabanin ko, ikaw tsaka tatay mo. Diyan natin malalaman. Bakit? Tuloy pa. Ang anak na lalaki at ang kanyang ama. Ang lalaki at ang anak na babae at ang kanyang ina. kanyang na. Ng manugang na babae at ang kanyang binang. Yan na babae. Hanggang pinagpagkaway. Bakit? Bakit? Tuloy. Ang kaaway na isang tao ay ang kanya na rin kasambahay. Ang kaaway ng isang tao ay ang kanya na rin Doon na rin. kasambahay. Kasama sa Sa bahay. loob So ng nakita bahay. ninyo, no? Ito yung blackboard kasi, no? Ito, Micah 7:5, ano? Ngayon, ito. Yamang nabasa natin, yung sinabi ni Jesus, dahan-dahan, pag-iulit
Sister Lisa. Kahit dalawang tagabasa ko eh. Oh, hanapin mo ba? Nakita mo na? May ka magbasa. Tignan mo. English? Tagalog? Yeah. May yung ano, 10. 10:34. 10:34 ng Mateo. Huwag ninyong isipin ako naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Huwag niyo isipin na naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Huwag niyo isipin na ako'y nagpunta para magkaroon ng kapayapaan. Mali. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi taba. Kundi tabak. Oo, hulok na. Hulog. Oh, hulog. Tuloy. Sapagkat ako'y naparito upang papagalitin Kapag alitin, ang lalaki laban sa lupa. magkaalit, Oh, magkayan. Yung anak na lalaki, ano? Kaaway. Tsaka yung papa mo, ewan ko kung nag-away kayo. Ha? Ewan ko. Pero sabi ni Lord, papaglabanin. Di ba? Tuloy ba? At ang kanyang anak na babae laban sa kanyang ina. Anak na babae sa kanyang ina, At ang manugang na babae laban sa kanyang biyanang babae. manugang na babae at sa kanyang biyanan na babae. At ang tuloy. At ang kaaway. At ang magiging kaaway ng tao ay ang kanyang sariling kasambahay. Ang magiging kaaway ng isang tao ay ang kanyang kasambahay. sarili. Bakit? Tanungin natin si Lord. Why? O, tumingin po kayo sa akin. Halimbawa, sobra ang sweet ninyo. Tingnan ninyo, ha? Ang sweet ninyo, Omeng. Ang sweet ninyo. Ate Pe, ang sweet ninyong lahat dito. At hindi nag-manifest sa inyo yung salita ni Lord. Alam niyo ba ang magiging tama? Alam niyo ba magiging tama niya pag hindi ka nag-away-away? Hindi niyo kayang ibigin ang Diyos. Alam niyo po ba yan? Hindi niyo kayang maibig ang Diyos. Bakit? Kontento na kayo na yung anak ko ay mahal ko. Kontento na ako yung asawa ko, na love ko. Kontento na ako na yung aking mga kapatid ay love ko. Yung manugang ko, mahal na mahal ko. Paano nyo pang maiibig? Paano nyo pang maiibig ang iyong cellphone ay nagre-ring? Akin ba yan? Iba yan. Ayun. Hindi. Baka yung akin doon. Akin, hindi kaya. Doon Ha? Tayo nga. Alam na alam ko, baby, pagka tayo may gawain, nagre-ring ang cellphone mo. Pang-abala. Oo, bilib ako dito kay Vicky. Kaya nga ako din. Ever since. Pang-distract mo. Pagka magkasama na tayo nagtuturuan, umi-extra ang cellphone mo ng ring. Diablo yun. Bakit ba naman to? Oh. Ha? Hindi nyo ba na napapansin? Interrupt. O ngayon, kukunin natin to. Bakit? Bakit? Yun ang ginawa ni Lord na pag-awayin. Alam niyo kung bakit? Ang pinaka-importante sa tao, Omeng, Nagdi-distract talaga eh. ring. Okay, wala. Ring. Ang pinaka-importante Si Lawrence. sa ating lahat, ibigin natin ang Diyos. Pag inibig mo ang Diyos, dahil ito sinabi ni Jesus. Sa 37, basta. O, 37 basa. O, tingnan ninyo. Ang umiibig sa ama O, o sa ina ang umibig sa ama o sa ina, nang higit kay sa akin kaysa kay Jesus. ay hindi karapat-dapat sa akin. O, loko, bakit? Tuloy. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae O, nang higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. alam niyo kung bakit? Sino, di ba napako si Jesus? Ang pag-ibig ng Diyos ay doon sa ginawa ni Jesus na tayo hindi na maiimpyerno. Omeng, lahat na tayo ay welcome na sa eternal life.
wala na tayo doon sa sumpa na ma-impyerno tayo. Bakit? Pag-ibig ng Diyos na tayo ay iligtas ni Jesus. Ngayon, ang hiling lang ng Diyos ay ito. Dapat mahalin ka nila, anak. Jesus, anak, dapat mahalin ka ng mga iniligtas mo. Sino ba niligtas niya? Si Ate Pe. Ikaw. Ako. Naku, pinakamasama pa ako. Lahat tayo, niligtas tayo ng pag-ibig ng Diyos sa buhay ni Jesus. Kaya ang gusto naman ng Diyos, ibigin naman niyo yung anak ko. Paano mong maiibig nga kung halimbawa ganito? Kung yung ina mo naliligaw ng unawa at kaalaman, ayaw kang payagan na sumama sa mga aral tungkol kay Jesus at ito ang ating kailangan magkaisa tayo, ito ating relihiyon So yun ang nangyayari, hindi sila mawatak-watak, kaya kailangan magkagalit kayo. Naku po ba ninyo? Kaya ang kalaban ng isang tao ay ang kanyang kasambahay. Baka hindi nyo nasasakyan. Brother Ernesto, tinutuloy mo ba nung verse yung susunod? 38. 38, basa. At ang hindi nagpapasan ng kaniyang krus At sumusunod. at sumusunod sa akin Ay hindi. ay hindi karapat-dapat sa akin. Alam niyo, sa paglilingkod ko nito, ayan, marami nagagalit sa akin. Bakit? Ano ka ba, irresponsible ka? Hindi mo na dinadalaw ang anak mo! Di ba? Hindi ka nagpapakita! Pati asawa mo, wala na! Bakit? Ano ba sinabi ni Lord? Ang nag-iiwan ng kanyang asawa, anak, magulang, kapatid, dahil sa akin, ang siyang karapat-dapat sa akin. Dahil kung hindi ko iniwan, kasi love ko siya hindi ko maiwan niya. Sige, lahat gagawin ko sa iyo. Wala ka ng time sa Diyos. Ang nangyari, Ate Pe, yung time ko. Pero bihira lang ang nakagagawa. Sana pati tayo magawa natin. Omeng. Rain. Lawrence. Lawrence. Si Lawrence. Payag ka ba, Lawrence, na maging pastor si Omeng? Hindi nila sila. Kita mo, Omeng, payag pala Omeng, sasama ka sa akin, hayo-hayo. Iiwan mo na muna si Lawrence, ha? Okay lang, may iba ka, Lawrence. Yan ha, tignan niyo. Pwede ko na sumama. Ano? Mag-serve ka kay Lord. Alam niyo, pinakamaganda yung maglingkod ka kay Lord Ako, di ba? Ang pinakamagusto ng Diyos, ibigin natin si Jesus kasi siya yung namatay para sa atin Di ba? Namatay siya para sa atin For God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus Christ. Napako siya para sa atin. So, kaya ba natin ibalik yung pagmamahal kay Jesus? Sino po rito nagmamahal kay Jesus? Gusto lang makita. Sino nagmamahal kay Jesus? Yan. So, kumbaga, sa pananampalataya, pag walang gawa, patay. Faith without works. Kaya kung mahal natin si Jesus, anong ginagawa mo? May gawa ka ba ng pagmamahal kay Jesus? That is my question. Mayroon ka bang ginagawang pagmamahal kay Jesus? Paano naman, Lord, ako mamabibigyan kita panahon Pamilya ko lang kulang na ang oras ko. Naku naman doon ka lang sa pamilya, pero wala kang Lord Alam niyo, pinakamasarap natin, Sister Biggie, wag si St. Peter ha. Ikaw, pag kay St. Peter, gising ka. Inaantok ka na naman Hindi dito. hindi na. Ate namin ha. Wag lang tatagal ng konti, pipikit na yung mga. Hindi Pero pag kay St. Peter, tawag ko, ha? Sige, bilangan yan. buy one take Pero one. pag nakikinig na kay Lord
Di man mong buhay ito. Di ba, Meng? Sabihin na natin, I love you, Jesus. I love you. Mahal na mahal kita, Panginoong Jesus. Dahil niligtas mo ako. Tama yan. Na ang kailangan talaga ng Diyos, ibigin natin yung namatay para sa atin. Si Jesus ang lahat sa buhay. Baka akala natin parang pangit pakinggan yung binasa natin. Biro mo, pinag-away ni Jesus ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, ang biyanang babae at ang manugang na babae. Pinag-away ni Jesus. Bakit? Ay, talagang dapat. Kasi sabi ni Jesus, ako muna. Ang sino mang nagmamahal kay Jesus, ang siyang karapat-dapat sa atin. Kasi hindi nga natin mamamahal ang Panginoong Isus kung nakatutok tayo masyado sa pagmamahalan sa bawat isa. Ipati natin si Jesus. Amen po ba? Kaya nga huwag kayo magtaka bakit may nangyayari, Ate Pe. Sa bawat pamilya, nag-aaway minsan ng ama at ang anak na lalaki. Ang ina at ang anak na babae. At ang kaaway, kalaban ng isang tao ay ang kanya na rin kasambahan, yung kasama niya sa bahay. Itakdayan ni Lord Jesus kasi yung binasa ni Brother Nestor na ang umiibig, pati ulit niya, verse 38. 38. Oh. Wala, namuti kasi. Ano po tayo? 38. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ano ibig sabihin ng hindi sumusunod? Yung tinuturo niya, yung sinasabi niya, sundin mo. Ang hindi sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Tuloy mo pa sa Mister. Ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay. Teka, 38 ba binasa mo? 37 mo na. 37. Oh. Ang umiibig sa kanyang ama at ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Parang ganito. Masyado mo naman love yung mother mo. Love mo yung daddy mo. Pero si Jesus hindi mo maibig. Kaya hindi ka karapat-dapat. Ulitin mo yung part na yun. 37. Ang sarili. Hindi, ang umiibig. Ang umiibig sa kanyang anak, Anak. nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Hindi ka, si Jesus nagsasabi niyan. Tuloy pa. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Susundin natin si Jesus. Handa ba kayong sundin ang turo ni Jesus? O eto, magbibigyan natin tayo example ha. Sino rito? Gusto niya? Hindi, okay na yan. Palagay ko, eto marami pa po nito, palagay ko, walang tao na gusto niyang mamatay. Maliban na lang yung talagang wala nang magawa sa buhay, nagpapakamatay. Pero palagay ko, tatanungin ko, ano gusto mo? Mamatay mo ko. Ayan. Mates, ano gusto mo mamatay? Mabuhay. Ikaw? Kaya nga, di ba? Kaya, lahat tayo mabuhay! Amen. Amen. Momeng! Pastor! Yes. Rain! Ang gusto daw niya mabuhay pero bigyan mo siya ng iPhone. Hindi na nung klase, mahirap naman yung pinagagawa mo sa akin. Nagtuturo na ako kung ano bibigyan ko sa'yo kasi kunin natin ha, tingnan ninyo. Kung gusto nyong huwag mamatay, pwede. Huwag nyo sabihin, lahat naman tayo mamamatay. Oops, mali. Kailangan mo St. Peter. Mali. Kaya ito kumikita. Ay, alam nyo, kaya sumingito, ayaw niya marinig itong turong ito. Dahil hindi ko ng St. Peter pag nalaman ito. Ito, basahin ninyo ha. John chapter 8, verse 51. Basa, baby. Yan. Ikaw ang maganda ng basahin. John 8:51. Tingnan ninyo ha. 51. Pwede kang hindi
Ang gusto ng Diyos, healthy tayo, buhay tayo, malusog. Pero, pag sinunod ninyo yung turo niya, yun ang usapan. O, sige, basa. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung ang sino man ay tutupad ng aking Salita. ay hindi siya makakita Kamatayan. ng kamatayan. Hindi siya makakita ng matayan. Never mo makita na ikaw ay hihiga, mamamatay sa sarili mo. Wala. Hindi ka makakita ng matayan. Sa English, verily, verily, I say unto thee, if, conditional, if any man keep my teaching, pinamumuhay mo yung turo ko, sabi ni Jesus, hindi ka mamamatay. Magpakailanman. Magpakailanman, forever yan. Akala ninyo. Kaya good news yan. Palakpakan natin si Jesus. Good news yan! Di ba? Good news yan! Basta, ang turo niya, kahit walang iPhone, eh mahalin mo si Jesus ha. At wala St. Peter. Kahit walang St. Peter, basta mahalin mo lang si Jesus, Amen. forever pa. Buhay. Napanood ko ba? Di wala nang bibili St. Peter. Pag nalaman nga yan eh. Kaya ang mabuting mo, nakabili na kayo. Wala na kayong magagawa. Nakabili na kayo eh. Aray ko. Sana, kung nung tinuro ko, hindi pa kayo bumili. Baka hindi kayo tinuro. Hindi na ako bibili. Aray ko. Basta susundin lang natin ang turo ni Jesus. Requirement yun. Hindi ko turo yan kasi ako tagabasa lang ako. Ako rin, dapat gawin ko yun, sinasabi. Dahil ako, kahit nangangaral ako, kung hindi ko magagawin, impyerno din ako. Ako, di ba? Mamamatay din ako. Kaya kailangan sundin ko. So, the best na gagawin natin, sundin natin yung turo ni Jesus. Ano yun? Bawasan naman ninyo yung pagmamahal ninyo masyado sa inyong mga labuan. Unahin na natin yung pag-ibig kay Jesus. Ako po ba natin? Si Jesus Christ, amen. Ang number one. Hindi yung pagkagising. Alam nyo tao? Ryan, kayo ba magkatabi matulog yun? Hindi ba napansin si Mitch pag nagising yung sinasalat kung nagising? O baka naman ikaw ang sumasalat yung pag nagising mo eh. Hindi pa ka nakakatulog, hindi nananalat na. Grabe naman pala si Mitch eh. Ngayon ganito, no? Kaya ganun, pag bagong gising ka, ang una mong isipin mo kasi Lord, bago sanatin mo yung katawan mo. Naku niyo ba? May pangalawang sinasala. Cellphone. Yun nga eh, maraming kalaban talaga eh. Pero number one, Ay, bali ako, iniisip ko dahil sinasalat ang pangalan mo. napalalim mo yung inisip mo. Kabit naman ang sinasabi mo yung pangalawa eh. Okay, ganito. Pakinggan ninyo, no? Tatlo yun. Subukan lang ninyo. Oo. Subukan lang ninyo pagkagising mo, tapos kausapin mo si Jesus. Pag dumating kaagad yung spirit niya sa'yo, hindi mo mapipigil. Talagang labas ang luha mo. Nandyan siya. Madadama mo na si Jesus ay buhay habang ikaw ay nakikipag-usap sa kanya. Jesus is real! Buhay siya, hindi siya kwentong kutsero. Siya ay buhay. Alam niyo bang buhay si Jesus? At lagi siya, ngayon pa lang, alam niyo ba nandito siya ngayon? Siya pinag-usapan natin eh. Pag pinag-usapan natin, sabi ni Lord Jesus Christ, when 2 or 3 gathered in my name, nandito siya sa gitna. Thank you Lord Jesus, salamat sa iyo. Kaya alam ni Jesus sa akin, yung mga iibig sa kanya. Mahal niyo ba si Jesus? Yes. Lord, sorry kung medyo hindi ka namin masyadong nabibigyan ng panahon. Pero ngayon, bigyan nyo na ng panahon. Alam niyo ba, Ate Pe, ang license ko? Walang pipigil sa akin, patayin man ako, mangangaral ako. Kahit pagbawalan ako, kahit pulis kung ano, wala mga kapigil. Bakit? Papatayin niyo ako? Go ahead! Dahil ako, pag pinatay ninyo, alam ko pupunta ako. Ikaw, pag namatay ka, alam mo ba kung saan ako pupunta? Basahin ninyo, ang license ko, ito, Marcos 8:38. Ito, yan license ko. Ang lisensya ko, yung sinabi ni Jesus, yun ang ginagawa ko. Kung ano yung sinabi ni Jesus, siyang ginagawa ko. And that is my license. Walang nakakapaghinto sa akin ito. Pwedeng license mo yan. Ryan.
Beach, Ate Pe, license mo yan. Pwede ka mag-share. Oh. Tapos ito, Oo. Lore, pakibasa mo kay Marcos 8:38. Kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita Ay, stop. Sabi ni Jesus, kapag kinahiya ninyo ako, sino nagsasabi? Si Jesus. Kapag kinahiya ninyo ako at ang aking mga salita, ito na sa Bible. Pag kinahiya ninyo ako at ang aking mga salita, tuloy. at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao Sa harap ng mga tao. Ayan o. ikakahiya rin kayo ng anak ng tao. Ayun na. Pagparito niya, taglay ang dakilang Pangyarihan. kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga Amen. kapatid. Amen. Tandaan ninyo, kapag kinaya mo si Jesus sa mga tao, kinaya mo si Jesus ha? Oh, sige nga, magkwento nga kayo sa barkada nyo. Ikaw, ha? Kaya mo ba ikwento si Jesus sa barkada mo? Kayo kwento. Pwede, di ba? Hindi mo kakaya. Kakaya naman sa barkada ko eh. Eto, tiga St. Peter eh. Yan naman, ako na naman nakita nyo. At tagal ko na pinagsasabihan eh, kwento mo naman sa Jesus doon. Wala pinagkakapo ko din St. Peter. Nagagalitan ko nga ako. Ay, ano ba? Magsasabi siya, hindi mo sinabi mag-St. Peter. Ano ba sana? Pati ikaw, tama. Yung mga Damay. senior, Ayan. senior ito eh, ang dami na lang magkakasama sa tanawan. Eh, ba't hindi ka magsabi ng Jesus? Ano Naiya nasasabi ako. mo? Hindi ako Hindi ba? Dapat nangangaraw na ako ron nung inopen mo eh. Ang dami noon, mga kaluluwa na kailan malaman nila itong pinag-uusapan natin. Tama, senyor. Kailangan talaga nila na sila'y makaunawa sa dapat. Maunawa nila. Ang galing. Oo, Yung kakaunti ng panahon nun. Pag naman kayo sa kita nyo, nagkakagera-gera na, hindi Tapos natin hindi pa alam alam ang kung anong At tanong. saka, besides ano, Mga pilosopo. hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay mo. At least, kung ikaw naman, buhay pa sa ngayon, gumawa ka na ng pagmamahal kay Jesus. Ano kaya yun? Di ba? Meron kang gagawin. Pero nakakalungkot, Ate Pe. Ang kinikwento ang pag-ibig ni Jesus, sige, kumahan niyo si Jesus. Ano, may lalagyan ba niya? May lalagyan ba? Yan. Kung mahal niyo si Jesus, maglagay kayo ng ano? Ay, yun. Oo, yun, nakita. Ito yun. Pero kapatid, hindi ganyan ang gusto ng Diyos. Ang kailangan niya, hindi yung pera mo. Ang kailangan niya yung puso mo. Yung pagmamahal mo sa Kanya. Amen po ba? Ang nagmamahal sa akin, sabi ni Jesus, higit sa pagmamahal sa kanyang pamilya, sa kanyang anak, minahal niyo si Jesus. Binigyan niyo ng priority, binigyan niyo ng time. Kapatid, makikita mo kung paano kumilos ang Diyos sa iyo. Mahal ba ng Diyos ang anak si Jesus? Siyempre, mahal niya. Kasi bugtong na anak eh, magkasama sila eh. Ate Pe, may tanong ako. Anak mo si Ryan. Yes. Anak mo si Omeng. Yes. Matutuwa ka ba kung may mga taong magmamahal sa kanila? Yes. Okay? Eh yung away sa kanila, hindi papansin ito mga to, matutuwa ka. Ganun ang Diyos. Masaya siya pag may nakita niya ang minamahal at kanya. Nire-respeto, binibigyan ng pananalan. Kaya tandaan ninyo, Amen. Walang pinakamalaga ngayon sa buhay natin, number 1 si Jesus. Amen. Number 1 si Jesus. Amen. Number 1 si Jesus, baby ha? Number one. Kailan mo ba siya kailan tawagin? Matutulog ka na. Lord Jesus, salamat. Matutulog na po ako. Just simple as that eh. Kung meron akong mali, Lord, sorry. Yeah. I love you, Jesus. Matutulog na ako. Tandaan mo, nakikita ka ng Diyos. Sinasabi mo yan, na mahal mo yung anak niya, kaya matutuwa ang Diyos sa'yo. Ako, di ba? Pagkagising mga umaga. Wala, itabi nyo na yung cellphone para umuuna si Lord. Good morning, Jesus. Salamat. Nagising na naman ako. Salamat, Panginoon. Healthy ako. Salamat muli sa mga ganito. Salamat, thank you, Jesus. Unang-una siya. Bago sa lahat, di ba? Ano pa?
maliligo ka. O anong gagawin mo? Thank you Lord. Maliligo ako, salamat sa tubig. Lahat ng bagay, sa pagkain. Yung kape na binigay ni Ryan, ako Lord, salamat. Salamat dito, ubus na. Diba? Ang sarap eh. Ang sarap po. Malamig na ang kape niyo. Ha? Malamig na ang kape. Mainit eh, hindi ko nainom, hindi pala migit. Siyo. Nalabig na. Amen. Pagmamahal mo kay Jesus. Rain, number 1 si Jesus sa'yo. Ako rin. Si Rain, wala. Ano na? Ayun na. Nasa likod mo. Wala daw. Baby, lagi mo tawagin si Jesus. Bakit? Kasi alam niyo ba, ang Jesus na ito ang magliligtas sa ating bawat isa na merong nakaambang kapahamakan. Alam ni Lord yan, iingatan kami. Nako, di ba? Kasi si Jesus, nagbigay na ng panahon niya sa atin, binigyan ng buhay niya. Kaya naman, anong gagawin natin ngayon? Siya naman. Ibigay natin siya. Number 1 si Jesus. Maliwag pa, pili ka, no? Katulad yan, sasakay ka ng aeroplano uli, Ate Pen. Sasabay na natin ng prayer ngayon. Thank you Lord sa lakad mo, Ate Pen, no? Na ikaw ay ingatan ng kanyang pagmamahal sa'yo. Hanggang ngayon, mahal tayo ni Jesus eh. Hanggang ngayon, mahal tayo ni Jesus eh. Ay, tingnan naman ninyo yung mga ibang bansa na binabaksakan ng mga bomba, buti nito, hindi. Bakit? Kinontrol ng Diyos ang isip ng mga Pilipino doon sa kaborsyo. Dapat lalabanan nila yung mga inject, pero kinontrol ng Diyos dahil mahal ng Diyos ang mga Pilipino. Ayaw niyang matagera dito. Dahil kung nilabanan natin ang mga inject, hindi niyo ba alam, pinopromote ng inject ang Pilipino? Para pagka lumaban tayo, gera na. O di ba? Kaya palakpakan natin ang Diyos. Thank you Lord! Ang buhay namin na iniingatan niya. Nandiyan ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Kaya, it's about time na iganti na natin yung buhay natin sa Kanya. Habang may panahon pa, ibigin natin ang Panginoon Diyos. Ang Kanyang anak na si Jesus. Amen. Amen. Kaya mga kapatid, ang lahat ng ating gagawin ngayon, manalangin tayo na magpapasalamat tayo sa Panginoong Jesus. Ipag-pray natin si Mami nyo. Manalangin tayo. Pag-pray natin ang bawat isa. Tayo po natin tumayo. Unahin natin ang mga bata rito. Pag-pray natin ang anak ni Ryan, ang anak ni Omen. Pag-pray natin mga bata dahil mahal tayo ng Diyos. Kailangan natin si Jesus sa buhay. Tinatas namin sa iyong kapangyarihan, sa iyong pagmamahal, ang mga bata nito. Anak ni Ryan. Sila'y nag-aaral, Panginoon, at meron sila, Panginoon, mga nilalakad, pinupuntahan sa school. Ang iyong mga kamay, Panginoon, ang aming hiniling na laging gagabay sa kanila. Maging sa anak ni Omeng na nag-aaral din sa eskwela. Mga batang ito, si Rain at ang kanyang kapatid na lalaki, Panginoon. Hiniling namin, nagabayan po ninyo sila, Panginoon Jesus. Dahil kami nagtitiwala, hindi sa aming kakayahan, hindi sa aming lakas at karunungan, kundi nagtitiwala kami sa iyong pagmamahal sa amin. Yes, Lord. Ingatan po ninyo mga batang ito. Siya nga po, Panginoon. Lalo na ngayon, aalis na naman ang padre at madre di pamilya ng tahanan ito. Nagkakaisa kami lahat na pakaingatan ninyo ang buhay ni Ate Pen. Kayo po ang may hawak na kanyang buhay. Kaya hiniling namin, Lord God, sa pangalan ni Jesus at sa pag-ibig ni Jesus, na kayo po ang mag-iingat sa kanya hanggang papunta sa ibang bansa, sa London. Ang inyong mga anghel, Panginoon, na naging ready sa kanya. Ako'y naniniwala, Panginoon, hindi niyo kami bibiguin sapagkat kami nagkakaisang nagmamahal sa iyo, Panginoon Jesus. Mahal ka namin, Lord Jesus, at salamat sa iyo sa pag-ibig mo sa amin. Ganon din sa mga kapatirang ito, si Omeng, si Ryan,
Itinatas namin sa iyo ang dalawang anak ni Ate Pinayto. Itinatas namin sila sa iyo na sila, Panginoon, ay lalago ng pagmamahal sa iyo. Lalago ang kanilang pag-ibig sa iyo at lalago ang kanilang kaalaman sa iyo. Pati ang babae ito, Panginoon, itinatas ko ang babae ito sa iyo. Iingatan niya siya at kayo, Panginoon, na hindi na nakakilala sa kanya. Silang tatlo, Moming, Ryan, ay iingatan niyo, Panginoon. At ganun din, si Lisa at si BP at Ernesto, ingatan po niyo sila sa kanilang pag-uwi. Sama-sama kami, Panginoon, muling uuwi. Kayo po mag-iingat sa amin. Hiniling namin, Panginoon, ang iyong basbas sa tahanan ito bago kami mag-iwahiwalay. Hiniling namin, Panginoon, ang iyong presensya ay huwag mawala sa tahanan ito. At sinasaway namin sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang lahat ng evil spirit na gustong makialam at manggulo sa pamilyang ito. Ngayong oras na ito, sinasaway ka namin sa pangalan ni Jesus. Lumabas ka sa lugar na ito. In Jesus' name, wala kang authority, wala kang pangyarihan. Hallelujah. Jesus. Ang mga taong ito'y iniligtas na ng dugo ni Kristo. Ang mga taong ito'y tinanggap na ng Diyos ng mga anak nila. Kaya wala ka nang magagawa. Panginoong Hesus, patuloy niyong iingatan ang bawat isa amin. Manatili nawa ang iyong salita at ang iyong mga aral sa pamilyang ito. At ngayon pa lang, Lord, nananalig kami. Maganda ang mangyayari sa future ng mga batang ito. I-reign, Panginoon. At kay Mitch, Panginoon, kayo po patuloy na magbibigay ng lakas sa babae nito. Salamat, Lord God. Ganun din kay Loren, Panginoon. Pakaingatan po ninyo ang asawa niyo. Salamat po sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Salamat sa iyo. Lahat ng mga nagmamahal sa Panginoong Hesus at lahat ng sumasampalataya sa Diyos at nananalig sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ay magsabi ng masarap na Amen. Amen. Amen.